Adunay panahon nga ako mag-auga sa akong pagsimba kanimo o Diyos ko. Kung akong hinumduman ang mga nabuhat mo, dili ko makapugong pagdai kanimo. Ang pulong mo ang hinungdan nga ako magapadayon sa pagalagad kanimo. Aron akong matuman ang kabubuton mong kinabuhion ang pulong mo. Adunay panahon nga ako mag-auga sa akong pagsimba kanimo o Diyos ko. Kung akong hinumduman ang mga nabuhat mo, dili ko makapugong pagdai kanimo. Magapadayon sa pagalagad kanimo. Aron akong matuman ang kabubuton mong kinabuhion ang pulong mo. Hello brothers and sisters, good to see you again. At nais ko lang babatiin ang ating mga OFW sa iba't ibang dako ng mundo. And then sa ating mga kapatiran nandyan sa Pilipinas. Alam ko iba't iba ang oras natin. And thank you so much to all your support sa ministry, lalo na sa pampanood sa mga videos and also of course sa premiere. So, maraming salamat po and I really appreciate for it. So, dito ang ating scripture. I hope na marami tayong matutunan naman ngayon at may apply din natin sa ating buhay. Hindi lang sa pag-aaral natin, kundi maipamuhay natin ito ayon sa kalooban ng Panginoon amin. Glory to God. So, this is our scripture. Makikita natin sa Isaiah chapter 43 verse 1 and 2. Isasama na rin natin ang verse 2. And, ito ang salita ng Diyos. Ang sabi dito sa Isaiah chapter 43 verse 1 and 2, "Now this is what the Lord says, the one who created you, Jacob, and the one who formed you, Israel. I have called you by your name. You are mine." Amen. And verse 2, "I will be with you when you pass through the waters, and when you pass through the rivers. They will not overwhelm you. You will not be scorched. When you walk through the fire, and the flame will not burn you." This is the word of God today. Let us pray. O eternal, loving Father God, and Jesus Christ, and Holy Spirit of God, Lord, we thank you, Lord, for the opportunity that we study your word today. And I ask you, Holy Spirit, to pour out your spirit to each one of us, to the truth in your words, to bring blessing and healing to our brothers and sisters. Lord, we thank you for this opportunity that we learn your word, O Lord, and another reminding and another strengthen sa aming pananampalataya sa inyo. Salamat, Panginoon, itinataas ka namin, dinadakila ka namin at pinupuri ka namin dahil alam po namin wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa inyo. Salamat, O Lord, sa iyong presensya. Salamat sa iyong divine mercy and healing and protection every day. Salamat, O Lord, na ikaw nag-lead sa amin into your paths of righteousness. Thank you, Abba Father. Thank you, Yeshua Adonai. Thank you, Holy Spirit of God. And to all your glory and honor. And in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. Glory to God.
So our scripture in Isaiah chapter 43 verse 1 and 2. Pinapamagatan ko po ito. Our text, ang tema ay tinatawag nating comfort and assurance. Sa Isaiah chapter 43 verse 1. So, 4 po ang ating matutunan dito mga kapatid. Ang una, sabi dito sa Tagalog, ngunit ngayon ito ang sabi ng Panginoon, lumikha sa iyo, O Israel. So, ang tinutukoy po dito, Israel, ito yung mga tao sa Israelita. Nung nilikha si Jacob ng Panginoon, sabi, ngunit ngayon ito ang sabi ng Panginoong lumikha sa iyo, O Israel. Huwag kang matakot sapagkat ako ang iyong tagapagligtas. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. So, the Lord says, who created him. O naalala ko noon na yung si Jacob ang pangalan niya, di ba po? And then, nung dumating sa punto, ang tinutukoy nitong Israel, kaya pinangalanan siya, nagiging Israel siya. Dahil yung sa niya doon sa lugar na, nung natutulog siya, na nakipag-wrestling siya doon sa Panginoon. So, nung natutulog siya. So, kaya that time, binago ang kanyang name. Ang kanyang pangalan, hindi na Jacob, kundi Israel na. So, ito din ang ipinangalan sa lugar ng Israel. Kaya, ang pangalan ay Israel. Ito yung nation ng Israel. Ito yung story nung panahon hanggang dumating sa panahon na when the Israelita, dito sinasabi na itong verse sa Isaiah chapter 43 verse 1 and 2. So ito yung tinutukoy dito sa verse 1 na ang pinapakita, ang sinasabi dito, yung comfort and reassurance. Kaya pinamagatan nating comfort and assurance dahil ito ay sinasabi ng Panginoon na ang pangako niya sa kanyang mga tao, sa Israelita. Assurance to the Israelite after a period of exile, and nakita kasi ng Panginoon when the time after sila yung nasakop ang bansang Israel, after a period of exile and then a hardship, nakita ng Panginoon. So ito yung ina-highlight po natin mga kapatid. Ito yung ina-highlight natin dito na kung paano ang Panginoon, iniingatan sila, hindi sila pinabayaan. God restored the Israel. So kung basahin natin the whole chapter, kung paano God restores the restoration of the Israel. Ito po yung tinutukoy dito. Dito, hindi lang ang Israelita ang pinapangakuan ng ating Panginoon. Tayo ay kasama po mga kapatid. Hindi lang mga bansang Israel. So ito yun, pati ang mga Gentiles. Hindi lang ang mga Jewish, hindi lang mga Israelita, kundi pati ang mga Gentiles. So, we are nabilong tayo sa mga Gentiles when that time. Hindi tayo, kasi ang pinili ng Panginoon ang bansang Israel. Kaya tinawag tayong Gentile, mga hintil kumbaga sa Tagalog. So, ito ang promise ng Panginoon. So, hina-highlight po natin kung ano ang sinabi ng Panginoon. Sabi, God's intimate involvement in their creation, redemption, and call by name, emphasizing their special relationship with Him. So ito'y tinutukoy dito, yung relasyon, yung intimacy involvement, yung malalim na pakikiugnay ng Panginoon sa kanyang mga nilikha. Yung yung pagtubos niya, yung redemption and call, tinawag sila dahil sa pagkatawag sa kanila. So yun, tinawag ang kanilang pangalan. So the verse also includes a promise. May kasama dito yung promise mga kapatid, and also protection, promise of protection and support and even in difficult times. So kahit sa mga pagsubok nila nung panahon ng mga Israelita, kahit anong mga pagsubok, mga trials, mga circumstances sa buhay nila, nandyan lagi ang Panginoon. Ginagabayan po sila mga kapatid. And in Isaiah chapter 43 verse 1, ito ay pangunahin na kung paano inihayag ng Panginoon how to deliver the message, paano maipakita niya, maipadaman niya sa kanyang mga tao na ang pag-comfort,
paano niya aliwin niya ang mga tao, paano niya mabigyan ng katiyakan, assurance. So binibigyan diin dito na God's loving. He is a God's loving presence and also redemption. So God's loving kung paano ang Panginoon, siya ay mapagmahal na Diyos, ang kanyang presensya, siya ay mapakita niya yun, maipadama niya sa kanyang mga anak. So, redemption yung pagtubos din niya. So, this verse sa Isaiah chapter 43 verse 1, ito'y nag-encourage sa bawat isa. It's a form of encouragement. And also, but has also the redemption. Redeem, yung pagkatawag niya sa kanyang mga tao. Tinawag niya sila, ang mga Israelita. So, sila ay tinawag, pinili niya, form of an encouragement para sa mga Israelita. So, tayo din, nagiging party niyan, mga kapatid. So, ito po. So, he called them, calling them by name and claiming them as his own. So, yun ang kiniklaim niya. Kasi sabi, binigyan niya ng assurance. This assurance is a powerful reminder of God's. So, ito'y nag-remind na talagang napaka-powerful ang assurance na binibigay niya na mayroon talagang walang tigil na pagmamahal ang ginawa ng Panginoon, and also yung pangangalaga, how He care us, how He love, unwavering love and care, and also to commitment to His people. So paano ba niya yung commitment niya sa pagmamahal na walang hanggang pagmamahal at pangangalaga niya sa kanyang mga tao? Even in the face of difficult circumstances, kahit ano pang mga difficulty na mga times, mga trials, mga circumstances sa buhay, when the time the people of Israel nga naghihirap, sila hindi pinabayaan ng Panginoon. So ito yung promises niya na do not fear, huwag kang matakot, do not be afraid. So iyon nire-remind niya ang mga tao niya, mga anak niya. So ano bang pinapromise niya? Yung redemption. Una, yung redemption. Dito natin makikita ano ba ang key, ang tema natin kung paano ang Panginoon nag-promise sa kanyang mga anak, mga tao ng panahon ng mga Israelita. So una, redemption. Yung pagtubos niya. So, ganun din sa atin, kung paano tayo niya tinubos. Ang mga Gentiles, tayo mga Hintil, at tayo nakasama dyan. So, redemption means that God's message to the people of Israel is that they have been redeemed. Redeemed meaning they have been rescued from a state of bondage of sin. So naligtas po sila from the bondage of sin or pagkaalipin sa kasalanan. Dahil sila ay nagkasala, naalipin, the same thing sa ating buhay. Tayo ay naalipin sa kasalanan. When the time that Adam and Eve disobey in the Garden of Eden, diyan nag-umpisa ang kasalanan ng sanlibutan. Tayo'y naging kasama dyan. So, since they disobey in the Garden of Eden, tayo ay nagkaroon ng separation between God and His people. So, tayo ay nahiwalay. Ganon din ang mga Israelita. So, tayong lahat, hindi lang ang Israelita, kahit sila'y pinili ng Panginoon, hindi sila pinabayaan. Kahit ano pang mga trial sa buhay nila, nandyan ang Panginoon na tumutulong, unwavering love and unwavering care sa kanyang mga tao. And then, this redemption is a powerful reminder of God's grace na ipakita dyan ang grasya ng Panginoon and ang willingness niya upang yung pagpayag niya upang iligtas ang kanyang mga tao. As a willingness how to save His people. Diyan makikita kung ano ang willingness ng ating Panginoon. The Lord's word here in Isaiah chapter 43 verse 1, ito'y nag-encourage sa bawat isa sa atin na not to fear. He shares why we have, as His people, never need to fear. Totoo po yan. And no worry. No threat of death. Yung banta ng kamatayan, hindi mapanik sa sitwasyon. Yung hindi natin maramdaman, no worry, dahil siya ay kasama natin.
And then kahit ano pang mga trial or tribulation. So need to change our resolve. Resolve to trust His perfect and what's over our lives. Na kailangan mag-trust tayo. Magtiwala tayo sa Kanya. Na in spite sa mga bagay na ito, no worries. Na hindi tayo magpanik. Yung mga banta na kung ano-ano, hindi tayo mag-alala. Kahit ano pang mga pagsubok, trial, tribulation, hindi tayo matatakot. Kailangan baguhin natin. Kailangan magtiwala tayo. To trust, we learned how we start to trust to God. He's perfect. And also He watch over sa ating buhay. So God provides all the security in what we need. So binigyan tayo niya ng seguridad para maging safety ang kanyang mga anak. So, number 2. So, una, redemption. Diba po? So, sinabihan na do not be afraid. Huwag kayong matakot. And then, yung sabi na nang tinubos tayo. Diba? Yung redemption. He said ang sabi niya, huwag kang matakot. Una, diba po? Sapagkat ako ang inyong tagapagligtas. He is the Redeemer, redemption. Yun ang sinasabi, redemption. And then tinawag kita sa iyong pangalan. He called our name. So called by name means tinawag kita sa iyong pangalan. So I have called you by your name. It's an emphasizes, binigyang diin ng Panginoon kung ano ang personal and also intimacy, relationship, intimate relationship, intimacy relationship sa atin between God and His people. Dito mapapatunayan. And then, ito'y nagpapahiwatig na God knows each individual's intimate and cares for them as individuals. Alam ng Panginoon kung ano ang mga needs natin. Alam ng Panginoon kung ano ang ating relasyon sa Kanya. God wants to restore sa ating relasyon sa bawat isa. So, individual, gusto niyang ma-restore tayo. Gusto niyang mapalapit tayo. Gusto niyang mag-trust tayo sa Kanya. Amen? Glory to God. And then number 3, ownership. Ownership means ito yung identity. Sabi niya, you are mine. Diba? So, you are mine. Napakasarap po mga kapatid. Tayo ay, sinabi na you are mine. Ikaw ay akin. Napakasarap, mga kapatid? Sabing ganun, tinawag kita sa iyong pangalan, tapos na po yan, and then, sabi, you are mine, ikaw ay akin. So, ownership. So, inangkin tayo. Sabi, you are mine. So, you are mine is reinforces God's ownership. Tayo ay inangkin niya and claim over His people. Inangkin tayo na tayo ay Kanya at mga tao tayo niya. This means that God's committed. God's claim over His people. God's is committed to their well-being and also the protection. Well-being, yung kagalingan para and also protection. The last is He comfort and encouragement. Ito yung sinasabi na comfort and encouragement na ang sabi, fear not. Ito yung sinabi na, sabi niya, huwag kayong matakot. This is a powerful invitation sa bawat isa sa atin. How to learn to trust to our God. Na matutunan natin how we trust na God's love and also His provision. Ano ba ang provision niya? Siya ang nag-supply lahat sa ating mga needs. Even in the midst of difficult circumstances. Nandyan siya lagi in difficult time, mga trials, mga pagsubok sa ating buhay. So this verse serve as a reminder that God's presence is with His people. Amen? Glory to God. Hindi tayo nag-iisa. We are not alone in their struggles. In our struggles, we're not alone. Hindi tayo nag-iisa kahit anong pang mga struggles sa ating buhay, ano pang mga kaguluhan, ano pang mga pagsubok na dumadaan sa ating buhay, ay nandyan ang Panginoon. Dahil tandaan po natin, He is a source of comfort and strength.
Siya po ang nagbibigay ng kalakasan. Siya po ang pinagmulan ng kaginhawaan and also lakas, strength para sa mga believers, para sa ating lahat na mga anak niya nga nanampalataya sa Kanya. Hindi lang mga tao sa Israelita, kundi lahat po tayo. Dahil noon hintil tayo, dahil sa pagkamatay ni Jesus Christ, dahil sa binigay ni Jesus Christ ang buhay niya para sa lahat, para tayo magkaroon ng kaligtasan, tayo ay nagiging anak ng Diyos, tayo ay na-reconcile mula sa bondage of sin, mula sa kasalanan, sa pagkaalipin ng kasalanan, tayo ay naligtas dahil sa dugo ni Kristo. Amen. Glory to God. Napakasarap po. Tayo ay naligtas, natubos tayo dahil kay Kristo. Tayo ay nagiging anak ng Diyos. Tayo na hindi tayo tinawag noon, naging tinawag tayo dahil ang mga Israelita lang ang pinili noon, tayo ay nakasama dahil sa kanyang nag-iisang anak na si Jesucristo. Amen. Glory to God. So ito yung mga promises ng ating Panginoon na tayo ay hindi tayo niya pababayaan. So, dito natin makikita na He is a source of comfort and strength for believers. And then He reminding us our identity as God's children. Na maipakita dito na ang ownership at maipakita ang proof or ebidensya or identity na tayo ay anak ng Diyos. And also His unwavering love na yung walang tigil na pagmamahal. And also His protection. So ito maipakita dito and He offers this verse highlighted. Ito yung mga sinasabi ng mga theologian truths, yung sa mga biblical na God is a sovereignty. Sinasabi sa Biblia na God, ang balaang kasulatan nagsasabi, He is a God sovereignty. Means that He is a sovereign or siya ay kataas-taasang Diyos at kadakilaang Diyos, higit sa lahat, makapangyarihan na Diyos. He is a God's love also, and He is a faithfulness God. He is tapat siya na Diyos sa kanyang mga pangako, mga promises para sa bawat isa sa atin. And His ongoing involvement in the lives of His people. So, patuloy na napakikiugnay niya para tulungan ang kanyang mga anak. Amen. Glory to God. So, dito sa Isaiah chapter 43 verse 2, kasi verse 1 na po natin, natalakay na po natin, nasabi dito mga kapatid, ito'y additional po natin, nakafocus po tayo sa ang ating tema, nakafocus po doon sa verse 1, Isaiah 43 verse 1, pero dinagdag ko po ang verse 2, kasi ito'y makikita natin kung ano ang mga promises niya sa kanyang mga anak. Ito'y sinasabi dito, basahin ko po sa Tagalog para malinaw. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Amen. So kahit man anong mga pagsubok, kahit anuman ang mga pinagdaanan natin, mga malalim na pinagdaanan, kahit dumaan tayo sa malalim na tubig or ilog, hindi tayo malulunod. Kahit pag tumawid tayo sa ilog, kahit ano pang mga unos, ano pang malaking hindi tayo hindi tayo malulunod dahil nandiyan ang Diyos. Tutulungan tayo niya kasi sabi niya, huwag tayong matakot. Do not be afraid. I am your God. Nandito ako para ililigtas kita. He is a redeemer. He is a redeemer God. So yan po mga kapatid. And then sabi dito, dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. So yun po mga kapatid, basahin ko lang po sa English, baka may mga manunood para maintindihan nila. Ang sabi dito sa English, I will be with you when you pass through the waters, and when you pass through the rivers, they will not overwhelm you. You will not scorch when you walk through the fire, and the flame will not burn you. Napakasarap mga kapatid. The same thing meaning sa binasa ko sa Tagalog kanina.
So napakasarap po mga kapatid na ang Diyos ay nandyan lagi. Hindi tayo niya pinababayaan. So ito ma-apply natin sa ating buhay. Ito yung mga application po na to our lives during our trials. Ano ba ang dapat nating gagawin? Ano ba? Paano ba? So how to overcome sa mga crisis when the time trials and tribulation darating sa ating buhay. O may nagkasakit o ano man na-discourage ka or you feel anxiety or you feel depression. Ano pa, kahit ano pa yan during sickness time, during trials and persecution. Marami pong klase ang mga difficult times na tinutukoy dito. So ang Panginoon, and this verse can be applied to various trials, different kind of trials, iba't ibang klaseng mga trials, mga pagsubok sa ating buhay, mga challenges, reminding sa mga believers that even when facing seemingly insurmountable difficulties, God is with us. He's protecting and guiding us. Amen? So kahit man sa mga challenges na dumadating sa buhay natin, ma-encounter natin, and God reminding us to the believers that even kahit ano pang makaharap nating mga tila hindi malulutas na mga problema, mga kahirapan sa buhay, God is with us. He reminded us that na nandito, I will be with you. Napakasarap po mga kapatid. He always protecting us. He always guiding us. Nandyan siya, pinuprotektahan tayo at ginagabayan tayo. Inaakay tayo niya sa tuwing tayo. Katulad na kung malulunod ka na, kung tatawid ka sa ilog, malapit ka ng malulunod, tayo ay aakayin ng Diyos. Gagabayan tayo niya. Iaakayin tayo para tayo maligtas. Kung tayo dumaan sa apoy, when we walk in the fire, hindi tayo masusunog. Hindi tayo matutupok ng apoy. Dahil nandyan ang Diyos. He will protecting us. So, God is always be with us. No matter what, mga kapatid. Kaya hindi tayo mag-alala. No, and do not be worried. Do not be anxious. God is with us. He's in our side. Amen? As long we are connected to Christ. So continue abide in Him. Sabi nga sa John 15 verse 5, if you abide in me and I in you, if you separate from me, you cannot do nothing. Wala tayong magagawa kung tayo hiwalay kay Kristo. So we are connected. Like He is a vine and we are the branches. Kung ang branches na yan ay hindi nakakunik sa vine, malalantayan, hindi makapamunga. Ganon din ang buhay natin. Kung tayo as a believers, if we are separate from God, we are lost connection to God. We are not reading the Bible. We don't have any connection to God. We don't pray. We don't worship to God. What's gonna happen? Our relationship. Kasi nandito tinutukoy yung intimacy, relationship natin sa Panginoon. Yung relation na yan, yung intimacy, yung personal natin na relation sa Panginoon. Paano kung wala tayo, hindi tayo nagbabasa ng Biblia, hindi tayo nagpipray, hindi tayo tumawag sa Kanya, hindi natin siya kinakausap. Kasi ang closeness dyan, nandyan kasi draw close to Him, to near Him. Yung closeness, the more we have intimacy, relationship sa ating Panginoon everyday, mga kapatid, napakasarap. Kung mayroon tayong special relationship sa Kanya. Yung intimacy, nandyan yun yung pakikipag-close mo sa Panginoon. Napakalapit mo sa Kanya. Kapag lagi natin siyang kinakausap, everyday, sinusumbungan natin sa ating mga problema. Dapat siya ang una natin. Kung
una nating pagsabihan, kahit ano pang mga plano natin sa ating buhay, ipagpaalam natin sa ating Panginoon para magabayan po tayo. Kaya nga yung iba walang guidance, di ba po? Sige, decision lang sila, pero hindi nagpapaalam sa Panginoon. Bakit hindi naging successful ang mga plano nila? Bakit hindi naging matagumpay? Dahil without asking to our God. Sila ay kumbaga sa Bisaya, buot-buot, o basta kumikilos na lang sila, without asking God the permission. Kung ito'y dapat ba, Lord, ipagkaloob mo ba ito? Kasi the more we are depending to our God, the more we're asking to God to leading us, hindi tayo mapapahamak. Kaya malimit sa atin nagkakamali. Malimit sa atin na hindi naging successful. Sa minsan, bakit? Pag ang nagiging failed ang ating mga ginagawa, mag-aas tayo sa Panginoon. Ang tanong, nag-ask ka ba sa akin ng tulong? Nag-ask ka ba sa akin, anak, ng guidance? Hindi naman, di ba? So, without leading and guidance sa Panginoon, wala. Without the presence of the Holy Spirit, isa din yan. Magkaroon tayo ng sensitive, the presence of the Holy Spirit. He always guide us. So, ugaliin natin, kausapin natin ang ating Panginoon everyday. Kasi siya ang mag-lead sa atin. Kung magbasa tayo ng Biblia, ask the Holy Spirit guidance para maintindihan po natin kung anong ibig sabihin. At hindi lang natin babasahin, kundi i-apply natin sa ating buhay. Katulad ngayon, nag-aaral tayo dito. Medyo mahaba ang mga tinuturo ko para maging malinaw. At sana po, iyang mga salita na ito, ilagay natin sa ating puso't isipan at i-apply natin, ipamuhay natin ayon sa kalooban ng Panginoon. Dahil alam ko po, yan ang gusto ng Panginoon. At gusto ko rin na kayo kung ano ang na-experience ko, na ang buhay ko binigay ko sa Panginoon. Dahil sabi niya, you are mine. Pagmamay-ari tayo ng Panginoon. Dahil God created us. Even inside the womb of our mother, nasa sinapupunan pa lang tayo. Although, ang ating mga magulang, ang ating mother, ang ginamit lang instrumento. Pero but God create inside the womb of our mother. Na, I remember when Bella, ang OBGYN sabi, ipalaglag na lang si Bella dahil either sa amin mawawala. Alam niyo po mga kapatid, I trust to God. God is on our life. He is the only one, no? Kahit sasabihin ng mga doktor, but God, He's everything control the life of people. Kung yan oras mo na talaga, but God has something planned sa kay Bella at sa buhay ko. Alam ko, naniwala ako na marami pang plano ang Diyos para sa akin. Gagamitin niya ako para sa ministry. Kaya ito, buhay na buhay ako. 4 days na sa ICU. At si Bella naman, 1 month, almost 2 months, nasa in ICU. Dahil may butas ang kanyang puso. Pero ang Diyos, when I pray, I lay hands my tummy. I say, Lord, create everything. You own our life. Ang Panginoon, ginawa niya. Kahit may butas ang puso ng anak ko, pero pinasara niya. Dahil ang God is so miraculous God. He's amazing God. At nais ko lang pong sasabihin sa inyo na ang Diyos ay buhay. Buhay po siya. Kapag tayo mayroong intimacy, relationship sa ating Panginoon, God will do it. God will hear of our prayers. Kapag tayo'y tapat, He is a faithfulness God. He is a loving God. He is a unwavering God. Yung walang tigil na pagmamahal, walang tigil na pag-aalaga, pinangalagaan tayo, inalagaan tayo niya, minamahal tayo niya, at kinukomfort tayo niya.
at also His protection. So yung identity natin, na we are the children of God, huwag po nating walain yan. Huwag nating kalimutan, huwag nating sayangin na si Kristo ay binigay niya ang buhay niya para sa ating lahat. Siya ay hindi makasalanan. Dapat tayo ang magbayad. Pero binigay niya, inihandog niya ang buhay niya para sa lahat. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Binigay ni Jesucristo ang buhay niya. Through in Him, nagkaroon tayo nagiging anak tayo ng Diyos muli. Now we are separated when the time of Adam and Eve. When they disobey in the Garden of Eden, tayo nagkaroon ng separation, ang tao at ang Diyos. Pero God's plan, He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life. Ganun tayo kamahal. Inahandog niya ang buhay niya para sa atin lahat. God is good. God is so good. God is a loving God. His eternal, everlasting love. Napakasarap mga kapatid. Before we end, let us pray. If you have anything, prayer request, just type in the comment section at balikan ko po mamaya para maisama ko sa aking personal prayer at saka sa Yeshua Prayer Warrior Team. Mayroon po kaming Prayer Warrior Team every Monday, every Tuesday sa Pilipinas para maisama natin. Don't hesitate to write down in the comments to what you request. Kukunin ko po yun. Okay, let us pray mga kapatid. O eternal loving Father God, dear Lord Jesus, Holy Spirit of God, Lord, we thank you, Lord, for the opportunity. Salamat sa iyong salita na nagbibigay encouragement sa Isaiah chapter 43 verse 1 to 2. Thank you for your God's provision. Thank you for your protection. Thank you for your comfort. Thank you for your reassurance. Thank you for divine protection sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord, hallelujah, that in spite in the midst of difficult time, nandyan po kayo. Hindi mo kami pinabayaan. Even the trials and tribulations sa aming buhay. Lord, even during the sickness, even the depression time, even sa sorrow and pain, hallelujah, thank you for everything. You comfort us. If those who needs in comfort, you comfort that. Your faithfulness and your love. O Lord, your faithfulness and loving and walang hanggang pagmamahal. Thank you for died in the cross because of our sin. Thank you for saving us, O Lord. Thank you, Abba Father, Yeshua, Adonai, Holy Spirit of God. I ask you to bless each one of us, Lord. Nga't lahat na nandito sa premiere at replaying this video, bless their life, O Lord. Give more in all aspect of their life. Bless them on a special way that the identity, you said, you are my mind. Lord, this identity that you claiming us, that we are your children. Thank you because we are your offspring. Thank you, you reconcile us. Thank you, Jesus. Rabasiki rakanda rabasiya. Rakia rakanda rakanti kundiri bisiki rakan. Glory to God. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit, O God. We love you. Bless everyone sa aming paghiwa-hiwalay. Baunin namin ang iyong presensya. Those need healing. Lord, whatever sickness, whatever depression, mentally health, whatever Alzheimer's, dementia, cancer of the brain, cancer of the blood, leukemia, and also cancer of the bones, cancer of the liver, cancer of the kidney, or whatever, O Lord, failure kidney, O Lord, diabetic, O Lord, hallelujah, and whatever sickness from the head to foot,
esophagus, esophageal varices, oh Lord, liver cirrhosis, oh Lord, insomnia, oh Lord. Hallelujah, I canceled it, I rebuke it. High blood pressure, in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. You was wounded for our transgression. You was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon on you, Lord. And by your stripe, oh, be healed. Oh, 39 lashes in Jesus' name. Oh, Lord, kidney abnormality, I canceled it. In Jesus' name, be healed. Oh, rasiki rakanda rabasiya. Glory to God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, oh God. Thank you, Abba Father. We love you. We give thanks. We give glory and honor to you. Hallelujah. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, brothers and sisters. Bye. God bless. And I love you all. And thank you. And shalom. Bye-bye. Take care. Be safe. Bye-bye. Ikaw ang liwanag sa madilim na daan. Ikaw ang siyang tanda sa aking kinabukasan. Ikaw ang bumabay sa aming pag-aaral. Kahit hirap sa buhay, ikaw ay nakaalala. Jesus Christ, love and care ministry. Kahit di ka nakikita, I always know your love for me. Handang tumulong sa mga nangangailangan. Sa iyong gabay kami ay may natutunan. Napakabuti ng inyong mga puso. Sa mga tulong nyo meron yung balik sa dulo. Laki ng aming pasasalamat. Laging dasalang malayo sa kahirapan. Jesus Christ, love and care ministry. Napakabuti ng iyong puso sa pagtulong di nahuli. Sana hindi magbago ang iyong pagkatao. Tuloy-tuloy mo lang dahil lahat kami saludo. Jesus Christ, love and care ministry. Napakabuti ng iyong puso sa pagtulong di nahuli. Sana hindi magbago ang iyong pagkatao. Tuloy-tuloy mo lang dahil lahat kami saludo. Sa bawat pagising mo pagtulog, sa katauhan namin ikaw ang humubog. Mga pangaral at salita mo sa amin ay tumatak. Tinuring mo kami sa mundo na isang anak. Di mo pinabayaan sa oras ng kahirapan. Binusog tuwing may kagutuman na nararanasan. Ikaw ang tanging ina naming kanluman. Diyos na ang bahalang magbalik sa iyong kabaitan. Mga pangaral mo ang nagsilbi sa aming aral. Nagbigay lapis at papel, gumuguhit na parang anghel. Nagpatayo ng simbahan kung saan pwede naming masilungan. Maging takbuhan tuwing binabalot ng kadiliman. Salita ng Panginoon tunay na Jesus Christ, love and care ministry. Napakabuti ng iyong puso sa pagtulong di nahuli. Sana hindi magbago ang iyong pagkatao. Tuloy-tuloy mo lang dahil lahat kami saludo. Jesus Christ, love and care ministry. Napakabuti ng iyong puso sa pagtulong di nahuli. Sana hindi magbago ang iyong pagkatao. Tuloy-tuloy mo lang dahil lahat kami saludo. Jesus Christ, love and care ministry. Napakabuti ng iyong puso sa pagtulong di nahuli. Sana hindi magbago ang iyong pagkatao. Tuloy-tuloy mo lang dahil lahat kami saludo. Jesus Christ, love and care ministry. Napakabuti ng iyong puso sa pagtulong di nahuli. Sana hindi magbago ang iyong pagkatao. Tuloy-tuloy mo lang dahil lahat kami saludo.